Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 94 Daily Devotion ni Pastora Silocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the All for the Glory of God. At ang topic po natin ngayong araw, October 30, 2024 ay The Glory of God in Redemption. At ang scripture po natin ngayong araw, Ephesians 1:7 verse 8. Verse 7 to 8. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. Sa Tagalog naman po, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin, ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman. Teaching number 1, God allowed sin to reveal His redemption plan. Sabi po dito na inalaw po ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng kasalanan or sabi nga po na si Eva at Adan ay binigyan ng freedom ng ating Panginoong Diyos at inayaan po ng ating Panginoong Diyos na matuto sila na gumawa ng tama at mali. Bagamat ang nagawa nila ay sin talaga. And nung nagkagawa na po tayo ng sin, at dito na po nireveal ng ating Panginoong Diyos yung kanyang redemptive plan. And teaching number 2, God showered us with grace and forgiveness. Sabi po dito na ating Panginoong Diyos ay pinaulanan tayo ng grace at forgiveness, pagpapatawad. Yun nga po, yung anak niya, ang ating Panginoong Jesucristo, ay ginawa niya po itong redemption. May plano po siya na ganun para po tayo ay maligtas at mapatawad niya po. Para po ma-showered tayo or mabigyan niya tayo ng grace and forgiveness. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos ay glorified niya po yung sarili niya through His riches of His grace sa ating Panginoong Jesucristo. Like, tinubos niya po yung mga kasalanan natin para po mapalaya tayo at hindi tayo magkasala sa Kanyang anak na si Jesus Christ. At makita niya na i-glorified natin siya nung pinatawad niya na tayo. Yun nga po, yung grace and forgiveness. And ayun po yung redemptive plan ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, be humble before God's sovereignty. Sabi naman po dito, na i-apply po natin sa sarili natin na maging humble po tayo bago po yung God's sovereignty. And application number 2, remember that Jesus suffered more. Sabi naman po dito na i-apply natin sa sarili natin na lagi natin isipin na mas nag-suffered yung ating Jesus kaysa sa atin. Kaya wala tayong dapat sisihin. At dapat na manampalataya lang tayo at maniwala sa kanila. Dahil inalay nila yung buhay nila para sa atin. Inalay ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, praise God for being a receive of His love, grace, and redemption. Sabi naman po dito na apply natin sa sarili natin na i-praise natin yung ating Panginoong Diyos for being a receive of His love. Yung pagbibigay niya sa atin ng pagmamahal niya at yung grace niya at yung pagpapatawad niya sa atin, yung redemption. Kaya dapat po na i-praise natin or manampalataya tayo sa Kanya at maniwala tayo sa Kanya. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.